Ipinaliwanag ni Tianji kay Ming kung paano siya nalinlang at natrap ng leader ng Qishan sect. Ikinwento niya na inalok siya ng leader na pumunta sa isang planeta na sinasabing napakayaman sa resources at oportunidad kaya naniwala siya at agad na nagtungo roon. Sa isip niya noon kapag napunta siya sa planetang ito ay maaari siyang gawing pinuno nito dahil sa kanyang lakas at kakayahan ngunit hindi niya inaasahan na isa pala itong maingat na planong bitag. Pagdating niya sa malaking mundong ito na siyang planetang tinutukoy agad na nag-activate ang isang formation at doon siya nahuli. Habang pinapakinggan nito ni Ming maingat niyang sinuri ang sitwasyon at ipinahayag na kahit malakas si Tianji bilang isang martial god wala siyang sapat na cultivation upang palayain ito mula sa pagkakakulong. Ipinaliwanag din ng ating bida na hindi niya kayang makialam laban sa leader ng Qishan sect dahil mahina pa ang kanyang lakas, limitado ang kanyang kaalaman at kulang ang kanyang tapang upang sumalungat sa isang napakalakas na nilalang. Bukod pa rito isa rin siyang disciple ng Qishan sect kaya natural lamang na hindi siya basta tutulong sa isang taong kinamumuhian ng kanilang leader. Sa kabila nito hindi sumuko si Tianji at ipinakita ang kanyang determinasyon na makalaya. Inilahad niya na matagal pa siyang mabubuhay dahil sa isang natatanging teknik na kanyang taglay at handa niya itong ituro kay Ming bilang kapalit ng kanyang kalayaan. Ipinangako niya na sa pamamagitan ng skill na ito ay maaaring makamit ni Ming ang mahabang buhay at maging isang napakalakas na master kaya hinikayat niya si Ming na tanggapin ang alok at tulungan siyang makatakas. Ngunit hindi agad naniwala si Ming at nanatiling maingat sa sitwasyon. Ipinaliwanag niya na ang pag-aaral ng isang skill ay karaniwang inaabot ng napakahabang panahon kaya duda siya na matututuhan niya ito ng ganoon kadali habang nasa ganitong kalagayan. Ipinunto rin niya na walang garantiya na tutuparin ni Tianji ang kanyang pangako kapag siya ay napalaya na kaya hindi siya basta magtitiwala ng walang sapat na katibayan. Sa puntong ito iminungkahi ni Ming na ibigay muna niya ang skill bilang patunay ng kanyang sinseridad. Habang nag-iisip si Tianji nagbigay ng payo ang Invisible Sword at ipinaliwanag na maaaring espesyal ang teknik na inaalok ni Tianji. Dahil sa pagsasanib ni na Beiming at ng robe tumaas ang kapangyarihan at kaalaman ni Beiming kaya malaki ang posibilidad na mabilis niyang maiintindihan ang naturang skill. Dahil dito nagpa siya si Ming na makinig muna at pag-aralan ang teknik bago gumawa ng desisyon. Ipinahayag niya na susubukan niyang unawain ang skill at kung mapatunayang kapaki-pakinabang ito saka lamang niya iisipin kung tutulungan niya si Tianji o hindi. Sinimulan ni Tianji ang pagpapaliwanag tungkol sa pinagmulan ng skill at ang kasaysayan nito. Ipinaliwanag niya na maraming tao ang naniniwala na ang Buddhism, Taoism at iba pang sibilisasyon ang naunang umusbong ngunit ayon sa kanyang pananaw ang lahat ng ito ay nagmula sa isang mas sinaunang pinagmulan na tinatawag na Dachen Tiangong. Inilahad niya na ang espesyal na teknik na kanyang ibinabahagi ay nilikha ng isang napakalakas na tao na nagdala sa sangkatauhan sa rurok ng kapangyarihan. Ngunit dahil sa isang trahedya winasak ng taong ito ang sarili niyang katawan at dahil dito ay nasira ang pangunahing planeta at nahati ito sa napakaraming piraso na siyang naging sanhi ng pagbuo ng maliliit na planetang tinitirhan ng mga tao ngayon. Habang pinapakinggan nito ni Ming napansin niyang tila may hindi tama sa kwento at nagsimulang magduda. Ipinahayag niya na tila hindi tugma ang mga paliwanag ni Tianji lalo na sa punto kung saan sinasabi nitong nagmula ang lahat sa Dachen Tiangong kahit na may ibang kwento tungkol sa pinagmula ng mga sibilisasyon. Sa kabila ng pagdududa ni Ming iginiit ni Tianji na hindi siya nagsisinungaling at hinikayat si Ming na makinig ng mabuti upang maunawaan ang kanyang paliwanag. Ipinagpatuloy niya ang kanyang kwento at ipinaliwanag na bago pa man lumitaw ang mga tao ang mundo ay pinaninirahan ng mga nilalang na kahawig ng mga unggoy. Ayon sa kanya bago pa umusbong ang mga astral na planeta ang lahing ito ang nangingibabaw at taglay nila ang napakalakas na kapangyarihan. Ipinagpatuloy ni Tianji ang kanyang paliwanag at inilahad na ang mga nilalang na ito ay tinatawag na spirit apes. Ayon sa kanya ang mga tao ay isinilang matapos ang mga spirit apes at sa paglipas ng panahon ay unti-unting nagbago ang mga ito hanggang sa tuluyang magkaroon ng anyong tao. Ibinahagi rin niya na ang Spirit Ape King na kilala rin bilang Elder Ape sa kasaysayan ay isang napakalakas na nilalang at siya ang lumikha ng Dao Tiangong skill. Ipinaliwanag niya na dahil ang mga tao ay nagmula sa mga Spirit Apes at bunga ng kanilang ebolusyon nagkaroon ang mga tao ng kakayahang matutunan ang Gong skill at ang Dao skill. Dagdag pa niya na ang Dao Tiangong ay binubuo ng 4 na bahagi o antas.
Tatlo sa mga ito ay napunta sa Buddhism, Confucianism at Immortal Civilization kung saan naging pundasyon ang kanilang mga kakayahan habang ang ikaapat na bahagi ay nanatili sa kanya. Dito ay naunawaan ni Ming na ang ikaapat na bahagi ng skill ay hawak ni Tianji. Ipinaliwanag ni Tianji na ginugol niya ang buong buhay upang ma-master ang bahaging ito at balak sana niyang ibahagi ito sa tatlong sibilisasyon ngunit may nangyaring hindi inaasahan sa kanyang paglalakbay. Habang pinoproseso ito ni Ming nagtanong siya kung sila ay mga inapo ng Spirit Ape King na napakalakas ang mga tao ngayon ay tila mahihina. Sa paliwanag ni Tianji sinabi niya na bagaman nagmula ang tao sa mga makapangyarihang nilalang ang pagiging mahina ng tao ay dahil sa kanilang kakayahang umunlad. Ayon sa kanya ang tao ay may potensyal na maging mas malakas kaysa sa anumang nilalang dahil sa kanilang isip at kakayahang mag-advance ng cultivation. Hindi raw tunay na mahina ang tao kundi nangangailangan lamang ng pagsisikap upang maabot ang kanilang tunay na lakas. Matapos marinig ito naunawaan ni Ming ang punto at tinanggap ang paliwanag. Ipinagpatuloy ni Tianji ang pagtuturo ng teknik at nagsimulang ilahad ang mga prinsipyo nito ng detalyado. Gayunpaman habang nakikinig si Ming nakaramdam siya ng kakaibang pagdududa kaya nagpasya siyang siyasatin ang katotohanan. Gamit ang kanyang Tai Divine Art sinuri niya ang kalagayan ni Tianji at unti-unting tinanggal ang mga nakaharang na talisman at barrier. Nang tuluyang luminaw ang kanyang paningin nakita niya sa kabilang panig ang isang napakalaking demon monster na nakakadena. Sa sandaling ito ay napagtanto ni Ming na niloloko lamang siya ni Tianji dahil nagpakilala ito bilang isang mataas na ranggo sa Tianyuan list. Sa kabila nito iminungkahi ng Invisible Sword at ni Beiming na kunin muna ang skill bago magpas siya kung ano ang gagawin sa nilalang na ito. Tinanggap ni Ming ang payong ito at nanatili siya roon upang ipagpatuloy ang pakikinig. Sa loob ng 3 araw patuloy siyang tinuruan ni Tianji hanggang sa tuluyan niyang maisaulo ang buong teknik. Matapos matutunan ang skill na pagtanto ni Ming na ito ay tunay na kakaiba at napakalakas. Inihambing niya ito sa mga natutunan niya mula sa Immortal Civilization at Confucianism at napansin niyang ang skill na ito ay kapantay ng mga pangunahing teknik ng 3 dakilang sibilisasyon. Sa puntong ito muling inusisa ni Ming si Tianji tungkol sa kondisyon ng skill at kung bakit sinasabing tao lamang ang maaaring makapag-master nito. Habang iniisip ito na pagtanto niya na maaaring nagsasabi ng totoo ang nilalang dahil hindi ito tao kundi isang demon monster kaya hindi nito kayang lubos na ma-master ang teknik. Ipinaliwanag ni Tianji na tanging mga tao lamang ang tunay na makakagamit ng skill na ito. Ikinwento niya na bago pa man lumitaw ang mga tao ang mundo ay puno ng mga demon beasts at kapag ang mga ito ay umabot sa sapat na antas ng cultivation ay kaya nilang baguhin ang kanilang anyo at maging kahawig ng tao. Ipinaliwanag pa ni Tianji na matapos magbago ng anyo ang mga demon beasts at magkaroon ng katawan ng tao nagkaroon sila ng kakayahang matuto ng mas maraming teknik. Dahil dito mas pinili ng mga susunod na henerasyon ng Spirit Ape King ang anyong tao at kalaunan ay tuluyan na silang naging bahagi ng lahing tao. Habang tumatagal ang usapan napansin ni Ming na may tinatago ang nilalang at unti-unti niyang binubunyag ang kanyang hinala. Ipinahayag niya na may nalalaman siyang listahan ng 10 pinakamalalakas na martial god sa Tianyuan continent at 9 na pinakamalalakas na demon god kaya napagtanto niyang hindi tumutugma ang sinasabi ng kaharap niya. Naramdaman ng ating bida na nahuli na ang kanyang panlilinlang kaya direkta niyang inilahad na alam niyang isa itong malaking demon at nagsisinungaling lamang dahil ang mga nasa Tianyuan list ay pawang mga tao at walang katulad nitong nilalang doon. Sa kabila ng pagbubunyag nanatiling kalmado ang nilalang at ipinaliwanag na sadyang itinago nito ang tunay nitong pagkatao upang hindi matakot si Ming. Inamin nito na isa siyang makapangyarihang demon god at kung agad nitong sinabi ang katotohanan ay tiyak na magdadalawang isip si Ming na makipag-usap. Dahil dito hiniling ni Ming na sabihin nito ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Sa huli ay inamin ng nilalang na isa siyang demon at kabilang sa 9 demon god sa Tianyuan list. Ibinunyag din ito na ang Tianji na kanyang binanggit ay isang kaibigan lamang at mula roon niya natutunan ang teknik. Matapos marinig ang paliwanag nagpasya si Ming na tapusin muna ang usapan at umalis sa lugar na ito at babalik na lamang kapag tuluyan na niyang na-master ang nasabing teknik at lumabas siya mula sa kulungan at hindi na nagtagal pa roon. Pagkalabas dumiretso si Ming sa Peerless Palace upang makipagkita kay Shuang. Nang makita siya nito ay labis itong natuwa dahil matagal na rin siyang hinihintay.
Ipinaliwanag ng ating bida na may nais siyang hilingin na tulong lalo na tungkol sa isang babaeng kanyang nakita sa kulungan na halos walang anumang cultivation at tila walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Hiniling niya kung maaari itong mapalaya gamit ang impluwensya ni Shuang. Agad namang pumayag si Shuang at handang tumulong ngunit pinutol ni Ming ang usapan at sinabing sapat na ang ganoong tulong. Pagkatapos nito ay naalala niya na nais siyang kausapin ni Shuang kaya tinanong niya kung ano ang sadya nito. Ipinaliwanag ni Shuang na hindi niya nais na manatili lamang si Ming bilang isang simpleng disciple na gumagawa ng maliliit na gawain dahil malinaw na malaki ang kanyang potensyal. Ipinunto niya na marami pa siyang dapat gawin at may mahalaga siyang misyon kaya hindi nararapat na sayangin niya ang oras sa mga simpleng tungkulin lamang. Habang iniisip ito ni Ming na pagtanto niyang hindi pa siya handang harapin ang mga susunod na mangyayari lalo na ang pagkikita sa isang taong may kaugnayan sa kanyang sitwasyon. Gayunpaman patuloy siyang hinikayat ni Shuang at inalok pa siyang tulungan sa mga gawain upang makapag-focus siya sa mas mahalagang bagay. Kalaunan ay binigyan siya ng matutuluyan at nagpa siya si Ming na magkulong muna upang mag-ensayo. Sa loob ng mga susunod na araw buong focus niyang pinag-aralan ang Dao Tiangong na kanyang natutunan mula sa Demon God. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap na pagtanto niyang hindi pa kumpleto ang teknik na ito. Ipinagpatuloy ni Ming ang kanyang pag-aaral sa Dao Tiangong at napagtanto niyang binubuo ito ng 4 na bahagi ngunit lubhang mahirap itong unawain. Kahit na malaki ang naitulong ni Beiming sa kanya nananatiling komplikado ang teknik. Sinubukan niyang pagsamahin ang iba't ibang sinaunang teknik mula sa Buddhism, Confucianism at Taoism upang mabuo ito ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap ay hindi pa rin niya ito makumpleto. Dahil dito lalong naging malinaw sa ating bida kung gaano kahirap aralin ang teknik na ito. Habang patuloy siyang nagsasanay na isip ni Ming na tama ang sinabi ng Demon God na isa itong napakataas na uri ng teknik at maaaring magbigay ng napakalaking kapangyarihan kapag tuluyang na master. Gayunpaman batid niyang hindi ito basta-basta matututunan dahil kahit ang mga Imperial Sword ay hindi maihahambing dito kaya lalo niyang naramdaman ang bigat ng hamon sa kanyang harapan. Sa gitna ng kanyang pagsasanay dumating ang isang utusan at ipinaabot ang mensahe ni Shuang na gaganapin na ang pagpupulong na inorganisa ni Long Xiaobai sa araw na ito at inaasahan ang kanyang pagdalo. Agad na nagpa siya si Ming na tumungo roon at sa isip niya ay dumating na ang oras upang makaharap ang huwad na Long Xiaobai na gumagamit ng kanyang identidad. Nagbago ang tagpo at napunta sa isang malawak na bulwagan kung saan nagtipon ang maraming eksperto. Dumating si Ming at tahimik na umupo habang inoobserbahan ang paligid, napansin niya na ang lahat ng naroon ay mga mataas ang antas kabilang ang mga martial arts saint at mga martial god at bawat isa ay may matinding presensya na nagpapakita ng kanilang katayuan. Maliwanag na ang mga inimbitahan ay pawang mahahalagang tauhan ng Qishan sect. Makalipas ang ilang sandali dumating si Long Xiaobai na kahawig ng tunay na anyo na parang salamin ng huwad na identidad ni Ming. Kasama rin ito si Shuang at agad na umupo sa kanyang lugar. Sa unang tingin pa lamang ay napansin ni Ming ang awtoridad at tindig ng taong ito. Pagkaupo pinahintulutan ni Long Xiaobai ang lahat na magpakasaya sa handang pagkain at inumin at ipinaliwanag na ang pagtitipon ay para sa mga piling mandirigma ng Qishan sect. Isa itong pagpupulong para sa mga itinuturing na bayani kaya ang bawat naririto ay may mataas na antas ng kakayahan at reputasyon. Hindi nagtagal nagsimulang purihin ng mga tao si Long Xiaobai at ipinakita ang kanilang paghanga kahit hindi pa malinaw ang tunay na layunin ng pagtitipon. Ipinahayag ng ilan ang kanilang kasiyahan sa pagkakaimbitahan at itinuring itong isang malaking karangalan. May mga nagpakita pa ng lubos na katapatan at kahandaang isakripisyo ang kanilang buhay para sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan lumapit si Shuang at umupo sa tabi ni Ming na tila nagpapakita ng espesyal na atensyon sa kanya. Dahil dito napansin sila ng iba at nagsimulang magbulungan. Nagtaka ang marami kung sino si Ming at kung bakit hindi nila ito kilala lalo na't malinaw na may malapit itong ugnayan kay Shuang. Samantala ipinahayag ni Long Xiaobai ang tunay na layunin ng pagtitipon at sinabi na kailangan niya ang tulong ng lahat. Ang mga naririto ay una nang nagpakita ng tapang at katapatan ngunit nang ilahad niya ang plano na magpadala ng mga tao bilang espiya sa Haotian sect biglang nagbago ang atmosfera. Ipinaliwanag niya na dati nang nagtangkang pasukin ng Qishan sect ang Haotian sect sa pamamagitan ng mga espiya ngunit marami sa mga ito ang napatay at hindi pa rin nagpapasakop ang kabilang panig. Dahil dito nais niyang magpadala muli ng mga tauhan upang lihim na alamin ang lakas at kalagayan ng kanilang kalaban.
Sa sandaling marinig ito ang mga kaninang handang magsakripisyo ay biglang natahimik. Ang ilan ay umiwas ng tingin at ang iba ay tila nag-alinlangan dahil malinaw na ang misyong ito ay lubhang mapanganib at maaaring magdulot ng kanilang kamatayan. Matapos ilahad ni Long Xiaobei ang plano, naging malinaw sa lahat na napakadelikado ng misyong ito kaya walang sino man ang kusang loob na sumulong. Walang nais magpakamatay sa pamamagitan ng pagpasok sa Haotian sect bilang undercover agent at kahit ang mga kaninang nagpapakita ng katapatan ay biglang natahimik. Napansin din ito ni Xiaobei at naunawaan niyang walang maglalakas loob na tumanggap ng ganoong panganib. Sa gitna ng katahimikan, isang tinig ang sumingit at inilahad na ang isang inner disciple ng Qishan sect na si Jiwu Jiu ay handang tanggapin ang misyon. Sa sandaling ito ay napunta ang atensyon ng lahat kay Ming na siyang gumagamit ng pangalang ito. Tinawag siya ni Long Xiaobei at kinilala ang kanyang tapang at ipinahayag na isa siyang bihirang kabataan na hindi lamang matapang kundi may koneksyon pa kay Wu Shuang na lalong nagpataas ng kanyang halaga. Muling tinanong ni Xiaobei ang iba kung may nais pang sumama sa misyon, ngunit nanatiling tahimik ang lahat. Dahil dito pinahintulutan na niyang umalis ang mga hindi kasali at nagbigay ng babala na anumang lihim na napag-usapan ay hindi dapat lumabas sa bulwagan kung hindi ay haharap sila sa mabigat na kaparusahan. Pagkaalis ng lahat, naiwan si Ming kasama si Long Xiaobei. Ipinaliwanag ni Xiaobei na dahil tinanggap ni Ming ang misyon, kailangan itong pumunta sa Haotian sect bilang undercover agent at baguhin ang kanyang anyo upang hindi makilala. Ibinahagi rin niya na may mga nauna ng espiya sa loob ngunit hindi sapat ang kanilang kakayahan upang makapasok sa pinakamataas na antas, kaya umaasa siya na si Ming ang makakagawa nito at mamumuno sa kanila. Pagkatapos nito ay inabot ni Xiaobei ang isang singsing kay Ming at ipinaliwanag na naglalaman nito ng napakalaking yaman na aabot sa 1 bilyong martial god coins bilang suporta sa kanyang misyon. Tinanggap ito ni Ming at nagpasalamat habang pinananatili ang kanyang kalmadong anyo. Ipinahayag din ni Xiaobei na nauunawaan niya ang panganib ng misyon at nangakong gagawin ang lahat upang maprotektahan si Ming pati na rin ang kanyang pamilya. Tinanggap ni Ming ang mga salitang ito at nagpahayag na handa siyang simulan ng paghahanda para sa kanyang pag-alis kinabukasan. Hindi nagtagal, umalis si Ming upang magpahinga at ihanda ang sarili para sa susunod na hakbang. Matapos baguhin ang kanyang anyo, nagtungo siya sa Huto Dynasty kung saan matatagpuan ang base ng Haotian sect. Sa pagdating niya roon, agad siyang sinalubong ng mga lihim na agent na nauna nang naipadala at handa silang makipagtulungan sa kanya. Isa sa mga agent ang nag-abot sa kanya ng isang token at ipinaliwanag na naihanda na ang lahat para sa kanyang pagpasok. Sinunod ni Ming ang plano at tinanggap ang token habang iniisip na ito ay mula sa Sky Captors na nangangahulugang may posisyon na siya sa loob ng organisasyon. Sa puntong ito napagtanto ni Ming na naging mas madali ang kanyang sitwasyon dahil mayroon na siyang koneksyon sa loob ng Haotian sect. Naalala niya ang mga nakaraang pangyayari kung saan nagamit niya si Little Qiang upang makialam sa leader ng Haotian sect, kaya nagkaroon siya ng mas malalim na ugnayan sa lugar na ito. Dahil dito mas naging kampante si Ming habang papalapit siya sa lihim na lokasyon ng Haotian sect sa loob ng Huto Dynasty kung saan naririto ang kanilang punong tanggapan. Pagdating ni Ming sa punong tanggapan, agad na naramdaman ng orihinal na Little Qiang ang kanyang presensya at mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Halatang sabik itong makita muli ang kanyang master matapos ang mahabang panahon. Ipinahayag nito ang kanyang tuwa sa pagbabalik ni Ming at ipinakita ang kasiyahan sa muling pagkikita. Gayunpaman, hindi nagtagal ay ibinalik ni Ming ang usapan sa mas mahalagang bagay at tinanong ang kalagayan ng kanilang operasyon. Hindi siya interesado sa mga simpleng bagay, kaya agad niyang hiniling ang ulat tungkol sa paglawak ng kanilang impluwensya. Ipinaliwanag ni Little Qiang na hindi lamang siya nag-aaksaya ng oras at sa halip ay masigasig niyang pinalawak ang kanilang negosyo. Ayon sa kanya, nasakop na nila ang karamihan sa mga bangko sa lugar at unti-unting lumaki ang kanilang kontrol. Bukod dito, ang bilang ng Sky Captors na dati ay kakaunti lamang ay ngayon ay umabot na sa 160,000 na isang malaking pagtaas kumpara sa dati. Lubhang nagulat si Ming sa bilis ng pag-unlad na ito dahil hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ang pagbabago sa loob ng maikling panahon. Ipinaliwanag pa ni Little Qiang na malaki ang naging papel ni Gangming, ang captain ng Sky Captors, na itinalaga mismo ni Ming. Dahil sa sipag at kakayahan nito, napalawak ang kanilang puwersa at napalakas ang kanilang impluwensya sa buong Huto Dynasty. Dagdag pa rito, sa pamumuno ni Gangming ay naparusahan ang 8 milyon na tiwaling tao sa iba't ibang bahagi ng Huto Dynasty.
Marami ang naaresto at dahil dito ay naging maingat ang mga tao kahit sa maliliit na lugar dahil natatakot silang maparusahan ng Houthi sect. Sa kabila ng tagumpay napansin ni Little Qiang ang isang malaking problema at ito ay ang kakayahang tustusan ang napakaraming skycaptors. Alam niyang hindi magiging madali ang pagbabayad sa ganoon kalaking bilang ng tauhan kaya agad niyang inusisa kung saan kukunin ang kanilang pondo. Sa tanong ni Little Qiang sinabi ni Ming na bilang pinuno ng Houthi sect ay hindi dapat mag-alala si Little Qiang tungkol sa pera dahil siya na ang magdedesisyon pagdating sa mga gastusin ng sect. Ngunit hindi pa man ito natatapos ang paliwanag ni Ming ay nagbanggit si Little Qiang ng isa pang mahalagang usapin. Ibinahagi niya na may napansing kakaibang galaw ang kanilang mga espiya kung saan maraming tao ang nagpapalit ng kanilang martial god coins sa dayuhang pera na Phasian coins. Ipinaliwanag niya na nagsimula ang ganitong sitwasyon matapos ang pag-atake ng mga demon sa lugar kaya nagkaroon ng pagbabago sa daloy ng ekonomiya sa buong kontinente. Dahil dito tinanong niya si Ming kung nais din ba nitong ipagpalit ang kanilang pera sa ibang currency upang makasabay sa sitwasyon. Agad itong tinanggihan ni Ming at ipinaliwanag na ang ganitong hakbang ay magpapababa sa halaga ng kanilang sariling currency. Para sa kanya mahalagang mapanatili ang lakas at halaga ng kanilang sistema dahil ito ay bahagi ng kanilang martial arts civilization. Gayunpaman matapos pag-isipan ang sitwasyon nagdesisyon si Ming na magpatupad ng balanseng hakbang. Inutusan niya si Little Qiang na ipagpalit ang 30% ng kanilang martial god coins sa dayuhang pera at panatilihin ang natitirang bahagi bilang kanilang pangunahing currency upang mapanatili ang katatagan ng kanilang ekonomiya. Matapos ito nagbigay pa ng karagdagang impormasyon si Little Qiang tungkol sa galaw ng ibang puwersa. Ibinahagi niya na may mga espiya silang nasa loob ng palasyo ng Huto Dynasty at ayon sa ulat ang Tianwechan ay hindi pa nagpaplanong umatake sa malaking mundong ito dahil limitado pa ang kanilang mga yaman. Dahil dito tinanong ni Little Qiang kung nais bang makilahok ni Ming sa sitwasyong ito upang makakuha ng benepisyo mula sa potensyal na digmaan. Ngunit malinaw ang sagot ni Ming na hindi pa siya handang sumabak sa ganitong uri ng laban dahil kulang pa ang kanyang mga resources at hindi pa sapat ang kanilang lakas upang makilahok sa ganitong malawakang tunggalian. Sa halip pinili niyang pagmasdan muna ang takbo ng mga pangyayari at maghintay ng tamang pagkakataon bago kumilos. Pagkatapos ng usapan nagtungo si Ming upang makipagkita kay Gangming. Sa kanyang pagdating agad siyang sinalubong nito ng may paggalang dahil kinikilala si Ming bilang deputy leader ng Houthi sect. Magalang na sinalubong ni Gangming si Ming at ipinakita ang kanyang paggalang bilang deputy leader. Pinuri ni Ming ang kanyang pamumuno bilang captain at kinilala ang malaking ambag nito sa pagpapalakas ng Skycaptors. Ibinahagi rin ng ating bida na kahit ang leader ay nagbigay ng papuri sa kanyang mga nagawa lalo na sa pagpuksa sa maraming kriminal tulad ng mga mamamatay tao at mga gumagawa ng karumal-dumal na krimen. Gayunpaman ipinahayag ni Gangming na hindi pa sapat ang kanilang nagagawa dahil napakarami pa ring masasamang tao sa buong Huto Dynasty. Ayon sa kanya laganap ang katiwalian at krimen at kahit mayaman at makapangyarihan ang lugar ay hindi nito napipigilan ang patuloy na pagdami ng mga krimen. Ipinaliwanag niya na ang mga malalaking pamilya ay inaabuso ang mahihirap itinuturing silang parang alipin at pinapahirapan ng walang awa. Ipinagpatuloy ni Ming ang pag-uusisa at tinanong kung bakit nangyayari ang ganitong kalagayan sa isang napakayamang dinastiya. Nagtaka siya kung bakit hindi umaalis ang mga tao kahit ganito kalala ang kanilang kalagayan. Sa paliwanag ni Gangming sinabi niya na mahal ng mga tao ang kanilang lupain at tahanan kaya pinipili nilang manatili kahit na sila ay inaapi. Sa puntong ito napagtanto ni Ming na kulang ang kanilang lakas upang kontrolin ang buong sitwasyon. Iminungkahi niya na kailangan nilang palakasin pa ang kanilang puwersa sa pamamagitan ng pagkuha ng mas maraming tao. Ipinahayag niya na mula sa araw na ito ay siya na ang sasagot sa lahat ng gastusin at sahod ng Skycaptors upang mapabilis ang kanilang paglawak at operasyon. Ngunit binanggit ni Gangming na hindi lamang pera ang problema kundi pati na rin ang kakulangan sa mataas na antas ng martial arts techniques. Ipinaliwanag niya na ang mga kasalukuyang teknik ng Skycaptors ay luma na at hindi kayang tapatan ang mga ginagamit ng mayayamang pamilya sa Huto Dynasty. Hindi ito naging hadlang kay Ming at agad siyang naglatag ng plano na magtatag ng isang malaking aklatan kung saan ilalagay ang iba't ibang martial arts techniques mula sa iba't ibang lugar. Ang aklatang ito ay eksklusibo para sa Skycaptors upang mapataas ang kanilang kakayahan at mapalakas ang kanilang organisasyon.
Nag-alinlangan si Gang Ming kung paano nila makukuha ang napakaraming martial arts books na kakailanganin para sa planong ito, ngunit tiniyak ni Ming na siya na ang bahala sa pagkuha ng mga ito at ang kailangan lamang gawin ng kanyang tauhan ay ihanda ang lugar para sa aklatan. Pagkatapos nito, naglabas si Ming ng isang libro at ibinahagi ang isang mahalagang impormasyon. Ipinahayag niya na maraming espiya mula sa Kishan sect ang nakapasok na sa loob ng Haotian sect at naninirahan dito bilang undercover agents. Inamin din ng ating bida na siya mismo ay pumasok bilang espiya mula sa Kishan sect. Sa halip na agad silang lipulin, ipinaliwanag ni Ming na mas mabuting hayaan muna ang mga ito at magpanggap na walang alam tungkol sa kanilang tunay na layunin. Sa ganitong paraan, maiiwasan nilang magpadala pa ng mas maraming espiya ang Kishan sect habang lihim nilang minamanmanan ang galaw ng mga ito. Tinanggap ni Gang Ming ang utos at ipinakita ang kanyang pag-unawa sa sitwasyon habang naghahanda siyang isagawa ang mga lihim na plano ni Ming. Naglatag pa si Gang Ming ng plano kung saan lilikha sila ng mga pangyayaring walang kaugnayan sa kanilang tunay na operasyon upang maligaw ang mga espiya. Sa ganitong paraan, patuloy na magpapadala ang mga ito ng maling impormasyon pabalik sa Kishan sect at hindi makakakuha ng anumang kapaki-pakinabang na datos. Naunawaan ni Ming ang kahalagahan ng ganitong estratehiya at kinilala ang katalinuhan ng captain. Ipinahayag niya na tama ang ganitong hakbang at agad siyang nag-utos na isagawa ito. Matapos ang usapan, pinaalis niya si Gang Ming upang simulan ang mga paghahanda. Pagkaalis ng captain, napunta ang isip ni Ming sa mga nakaraan niyang paglalakbay at naalala niya ang kanyang pagpunta sa Suzaku Dynasty. Naisip niya kung ano na ang kalagayan ng taong naiwan niya roon at kung ano na ang ginagawa nito sa kasalukuyan. Mula rito ay nagbago ang tagpo at lumipat sa Suzaku Dynasty, ipinakita ang loob ng palasyo ng prinsesa kung saan siya ay tahimik na nakaupo malapit sa tubig. Sa kanyang harapan ay nakita niya ang isang Buddhist lotus flower at agad siyang nakaramdam ng inis. Sa parehong sandali ay dumating si Ming at tinawag ang pangalan ng prinsesa. Nang lumingon ang prinsesa, agad makikita sa kanyang reaksyon ang saya nang muling makita si Ming ng maayos at ipinahayag niya na sa wakas ay bumalik na ito matapos ang huling pagkakataon na bigla na lamang nawala.